Kaya dumiretso kami sa tahanan ni Pedro de Veno na nakilala sa masarap na kakanin na matatagpuan dito sa Samar, ang salakura. Ito yung salukar. Opo. Salukara. Ano ba yung salukara? Salukara. Ito yung gawa ng gawa ng bigas. Bigas. Ginigiling, pinatutubo ng ilang oras. About 6 hours, 5 to 6 hours. Yun ang pagluluto dito. No? Pero after mixing. Talaga siya, talagang gawa sa bigas yan. Yan, o. Dito ba meron yan? Dito lang sa Borongan? Sa whole Samar ata. Walang kuryente ngayon sa bahay ni Pedro. 2 Sabado kasi kada buwan ang regular na power outage dito sa Borongan. Pero malugod pa rin niyang ipinakita sa amin ang pagluluto niya ng kanilang specialty. Dalasang brown na. Sige, paano mo lutuin, no? Ito yung giniling na... Yung giniling na to, na-mix na to na giniling na bigas. Giniling na bigas. Lalagyan ng siyempre asukar. May asukar na yan. Yung isang sekreto na dito, yung yung ginagamit na bagong kuha na tuba. Bagong gathered na tuba, yung ginagamit instead na yung baking powder. Yun yung kakaibang after mixing, inaantay ng mga 5 to 6 hours hanggang tumubo. Anong tumubo? Pinapaalis mo? Yung rice. Parang rice. Pinaparice mo. Paano bang masarap ka pares na? Kape o tsaa o... Kape. Kape. Kahit nga amo na Babagay yan. Kahit yung ulam nga Kahit ba? Kahit litson. After 4 minutes, maluluto na yan. Sikat na sikat ba yan dito sa Samar? Itong sa Lukara? Itong request ng mga caterer, kumukha sa amin. Ang kagandahan sa salakura, hindi ito agad-agad nasisira. Basta't mapepreserba ng maayos, maaari itong tumagal ng hanggang 5 araw. Pwede mo ipasalubong yan. Yung ginagawa nila And pag gano'n itong mga pista dito, yung mga balikbayan, agad-agad tumatawag na sila. Parating pa lang dito, tumatawag na ang gusto nilang kainin sa lukara, para salubong sa kanila. Tapos pag hanggang sa umalis, yun din, bumibili sa lukara, dinadala sa Amerika. Ano ba kainin to? Kinakamay na? Kahit sikat na delicacy ng mga Samarno ng salakura. Tama. Tila hindi pa rin lubusang na pagtutuunan ng pansin ang potensyal nito sa merkado sa labas ng Samar. Nakakailang benta kayo sa isang araw? Mga 300 lang cases. Abot lang ng 1,500. Tagya 5 cases isa Pero kaya nung gumawa pa ng mas marami pa doon. Hindi kaya. Kasi yung oras kasi. Yung oras. Hindi kayo gumagawa ng marami niya. Hindi pa siguro sa ngayon dahil walang tayong kapital May kulang pa Dapat pinopromote din ito. February na-approve yung request namin sa university. Yung financial assistance. Ang problema kasi wala pa kaming generator. Kailan kasi generator. Pag nagkataon brown out, problema ko rin yun. Yun ang problema. Kuryente, di ba? Oo, kuryente nga. Para makatulong kahit papaano sa pagpapromote ng salakura, magbabaon na rin ako nito, pabalik ng Maynila. Unang tingin ko parang pancake lang siya o bibingka Pero yung lasa kakaiba. Ang description ko nga para siyang may manamis-namis na pineapple na hindi ko maintindihan. Pero masarap. Kakaiba yung lasa ng kakanin na yun. Malapit lang mula sa bahay ni Pedro ang tahanan naman ng isa raw sa mga reyna ng tagagawa ng espesyal na suman dito sa Samar na si Aling Aurora. Ang tawag dito, suman sa talikupo. Yung tawag sa amin dito, yung talipopo. Tawag. Ito dahon na dun sa mga nyog. Mukhang patok na ang suman ni Aling Aurora kumpara sa iba. Dahil sa isang araw, karaniway hindi bumababa sa 100 pirasong nabebenta niya. Kayo lang ang pinakamasarap gumawa. Kami ang paborito. Kahit sa Amerika, dinadala to. Kakaiba rin yung hugis ng suman. Hindi siya yung pahaba. Okay. Masarap yun sa kape rin. Kape? Pang merienda. Natatakam na ako sa amoy pa lang ng bagong lutong suman ni Aling Aurora. Luto na. Pwede na kainin. Kailangan luto na siya. Tansyahan lang. Hindi, inuurasan din pag
Pag maramihan, depende kasi pag marami yung inaano ko. Tikim na kayo. Tikim. Ano, masarap? Sarap na. Buo yung mga butil. Marasa. Marasa. Yung suma ni Aling Aurora, isa to sa pinakamasarap na suma na natikman ko. Lalo na kung lalagyan mo ng latik, manamis-namis, tapos yung malagkit. Naku, napakasarap.